Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasulungsod ako ng Jope at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, Hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naaalaala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga Hudyo ay ang bayang pinili ng Diyos dahil sa consciousness na ito, may mga kaugalian sila na sila lang ang gumagawa. At ito'y naghihiwalay sa kanila sa mga hindi Hudyo. Ang tawag nila sa mga ito ay mga Gentiles, mga hentil o mga uncircumcised. Kasi ang circumcision o pagtutuli ay ang tanda ng pagiging Hudyo nila mula pa sa panahon ni Abraham. Kaya may mga pagkain na hindi nila kinakain. May mga tao at mga bagay na kanilang nilalayuan at nagiging marumi sila kung kanilang nahihipo. May mga hayop na hindi kinakain ng mga Hudyo kasi madumi ang turing nila sa mga ito. Hindi rin sila pumapasok sa mga bahay ng mga hindi tuli
o mga Gentiles. Iyan ay unclean para sa kanila. Ang tingin ng mga naunang Kristiyano na sila ay mga Hudyo pa rin, na may dagdag na paniniwala na dumating na ang Kristo at ito ay si Jesus. Kaya sumusunod pa rin sila sumusunod pa rin ang mga unang Kristiyano sa mga kaugalian ng mga Hudyo. At nagdarasal pa rin sila sa templo sa Jerusalem. Kaya nung mabalitaan nila na si Pedro ay nakituloy sa bahay ni Cornelio na isang Roman official sa Caesarea, sinumbatan nila si Pedro na lumagbag siya sa kaugalian nila bilang mga Hudyo. Pumasok siya sa bahay ng isang hentil. Kaya nang paliwanag si Pedro. Sa kanyang paliwanag, isinilaysay niya ang isang pangitain nang siya ay nasa Jope isang tanghali. Nakakita siya ng isang malaking kumot na bumaba mula sa langit na naglalaman ng maraming mga hayop ng iba nito ay tinuturing nilang madumi. Inutusan siyang pumatay at kumain. Ang mga Hudyo ay hindi kumakain ng anumang hayop na may dugo pa. Tinanggihan ito ni Pedro dahil siya ay isang masunuring Hudyo. Pero 3 beses siyang inutusan na pumatay at kumain, na may paliwanag na huwag niyang ituring na madumi ang mga nilinis na ng Diyos. Sinasabi ng pangitaing ito na hindi na applicable sa kanila ang mga kaugalian ng mga Hudyo tungkol sa kung ano ang clean and unclean. Nang dumating ang inutusan ni Cornelio, inutusan si Pedro ng Espiritu Santo at ang 6 na mga kasama niya na sumama sa kanila. Pagdating nila sa lungsod ng Caesarea, tumuloy si Pedro at ang mga kasama niya sa bahay ni Cornelio. Bawal nga ang mga Hudyo na pumasok sa bahay ng mga pagano. Doon ikinwento ni Cornelio na isang mabait na Roman officer na habang siya at ang kanyang sambahayan ay nagdarasal, sinabihan siya ng Espiritu Santo na magpadala ng mga tao sa Jope at kaunin doon si Simon Pedro upang pakinggan nila ang magandang balita na dala niya. Nagsisimula pa lang si Pedro na magsalita nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nasa bahay, pati na sa mga uncircumcised. Maaring dumating din ang Espiritu Santo sa kanila sa anyo ng malakas na hangin at bilang apoy. Natanto ni Pedro na hindi nagtatangi ang Diyos. Nang kaligtasan ay para sa lahat at hindi lang para sa mga Hudyo. Kaya sino naman siya na hahadlang sa Diyos? At bininyagan niya si Cornelio at ang sambahayan niya. Nang marinig ng mga Kristiyano sa Jerusalem ang salaysay ni Pedro, pinuri nila ang Diyos na nagbibigay din ng pagsisisi at pagbabagong buhay tungo sa ligtasan sa mga hintil. Ang implikasyon ng kaligtasan na dala ni Jesus ay dahan-dahang nauunawaan ng mga Kristiyano. Totoo ang pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad noong araw ng huling hapunan na ipapadala niya sa kanila ang banal na Espiritu at dahan-dahang gagabayan sila sa kaganapan ng katotohanan. Hanggang ngayon, dinadala pa rin tayo ng Espiritu ni Jesus sa katotohanan. Nung matuklasan ang Amerika at ang Africa, may mga naniniwala na walang kaluluwa ang mga Indians at ang mga Blacks. Matagal bago matanggap ng lahat na sila ay pantay din ng mga Europeans bilang mga anak ng Diyos. Sa ating panahon lang, dito lamang natin namamalayan na kasama din natin ang kapaligiran na nag-aantay ng kaligtasan. Kaya patuloy na kumakalat ang atin, kaya patuloy na lumalawak ang ating paningin tungkol sa kaligtasan.
May mga tao pa nga sa atin na hindi tumatanggap na pati ang mga politika at ang business ay dapat ding iligtas. Ng magandang balita ay dapat ding ipahayag sa larangan ng politika at business. Si Jesus ay dumating upang iligtas ang lahat ng tao at ang buong mundo at ang lahat ng institusyon sa mundong ito. Palawakin mo ang aming mga pangunawa o Panginoon sa kaligtasan na ibinigay sa amin. Huwag sana maging balakid ang aming pananaw tungkol sa biyaya ng kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.